my beloved Boss Mike Cervera. Etong mga kampon ni Kibuloy na nagmamay-ari ng kaluluwa nyo, payag ba kayo? Siya nagmamay-ari ng kaluluwa nyo? Ay, di ba? Lagi niya sinasabi yan ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Di ba? Kaya etong mga pagmamay-ari niyang kaluluwa, nando doon mga nagwawala. Nagwawala na nga doon sa may sa may Liwasang Bonifacio. Yung iba naman, yung mahigit 100, nando doon sa tapat ng kampo ni Kibuloy sa Davao. Di ba? Ayan sila, mga nagwawala sila. May nakita pa nga ako doon mga baliw talaga. Diyos ko, yung mga hindi napapansin, yung mga nung araw sigaw ng Marcos pa rin! Marcos pa rin! Gano'n na sinisigaw Di ba? Ngayon hindi na. Dahil nga nabindisyonan na ni Kibuloy, pag-aari na ni Kibuloy yung mga kaluluwa nila. Di ba? Ngayon, sasabihin nila bakit? Hindi naman pag-aari ni Kibuloy yung kaluluwa namin hindi ba sinabi ni Kibuloy yun? Pag-aari niya na ang kaluluwa nyo. Kaya maging sunod-sunuran kayo. Kaya pag sinabi niya umatake kayo, umatake kayo. Pag sinabi niya sumugod kayo sa Malacanang, sumugod kayo sa Malacanang. Di ba? Wala akong alam dyan, bahala sila. Wala nang pampasweldo kaya umiiyak na. Hala ka mga kababayan, di ba? Yan yun Anyway, sample muna. Nakita nyo mga kababayan, napansin nyo ba? Napansin nyo ba? Yung mga pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy, ayun, nagsipagsugod, nagalit, nakipaglaban sa mga pulis. At nung inaresto, piling biktima. Ikaw na nga nanakit, ikaw pa piling biktima. Manang-mana talaga sa puon. Bakit? Di ba si Kibuloy ganon? Ikaw na nga nang gahasya, ikaw pa nagpapabiktima. Feeling victim ba? So parehas na sila. Grabe no? So ayun, sinulsulan nila yung mga pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy. Ano nangyari? Hala, sige, lusob kayo. Harangin nyo. Sigaw. Mga ganon-ganon. Ano nangyari mga kababayan? Ayun, nagkasakitan. Yung mga sumisigaw, na tulad ni Bakulaw, na sige, lusubin nyo! Malalayo ang mga hinayupak. Ganon-ganon sila Sige, sugod! Mamaya, hilahin na natin yung mga pulis na yan palabas ng kingdom. Unahin natin si Torre. Mga ganon. mga tanga. Di ba? Ano nangyari? Tagahawak na nga lang ng camera, ang laki-laki ng katawan, ampaw. Nagkasakit pa ang tanga. Yun lang ginawa mo, nagkasakit ka na. Laki-laki ng katawan ng Bakulaw. Si Banat Bay naman, syempre hindi pupunta yun. Makikita nyo ba? Nando doon sa harapan, sumisiksik, nakikipagtulakan. Nakita nyo ba sila? Nakita nyo ba yung yung tropa ni Banat Bay? Meron ba? Nakipagtulakan? Nanguna? Wala! Bakit? Sa totoo lang, mas una pa silang takot. Si Kibuloy, ginagawa niyang shield yung mga kaluluwa niya. Ito namang dalawa, ito namang grupo ni Banat Bay, sama nyo na yung mga amuyong, ginagawang kubli din sila. Diba? Mga kababayan, so ginagawa nyong uto-uto, mga kababayan naming mahal na mahal namin. Pasok! Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. At sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Narinig nyo?
Ala! Oh, tingnan nyo tong kaluluwa ni Kibuloy. Tingnan nyo yung ginagawa sa mga kapulisan natin, mga kababayan. Utos yan ni Kibuloy. Bakit? Pagmamay-ari niya yung mga kaluluwa ng mga lahat ng mga nagrarally mula doon sa EDSA papuntang Liwasang Bonifacio, sama nyo na, hanggang Davao. Oh. Pag-aari ang kaluluwa ni Kibuloy. Oo, yung mga yan. Yang mga yan ang pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy. Ilan na yung pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy? Ha? Eto na. Makinig kayo. Kaya wag na kayong magtaka, mga kababayan. Wag na kayong magtaka kung bakit sunod-sunuran sila, kung bakit uto-uto sila, dahil pag-aari na sila ni Kibuloy. Oo. Pag-aari na sila ni Kibuloy. Wala na tayong magagawa doon. Kita nyo? Kaya kung anong sabihin ni Kibuloy, magsusunuran niya mga yan. Pag sinabi niyang mag-rally kayo dyan, magra-rally kayo dyan. Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. At sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo. Nakita niyo yun, dinuduro-duro nung kaluluwa ni Kibuloy, Ay, pag-aari pala. Pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy. Oo. Ayan, nakita nyo, dinuduro-duro, tingnan nyo, mga kababayan, ayan, May kalalagyan kayo. Di ba? Sasapukin pa yung pulis, Ganyan ang mga pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy. Mga sige. Wag kang kukontra, ate. Pag-aari na ni Kibuloy ang kaluluwa mo. Pasok. Tatungkurin kayo sa Ayan. Sige. halan ng impyerno. Kita mo, di ba? Hindi siya pinapatulan. Isko po. So, ngayon, mga kababayan, wag na kayong magtaka kung bakit ganyan sila. Kung bakit ganyan sila. Ito pa, mga kababayan. Pasok. Lugar matapos na magpang-abot ang mga pulis at mga miyembro ng KOJC. Hindi, mali. Membro ng KOJC? Hindi. Magpang-abot ang mga pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy at ang ating mga kapulisan. Ganon dapat, Pastor Kibuloy, di ba? Ang mga pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy at ng ating mga kapulisan. Di ba? Pag-aari kayo ni Kibuloy. Pag-aari ni Kibuloy yung mga kaluluwa nyo. Huwag kayong dyan. Nauunawaan na namin kayo. Kaya nga hinahayaan na kayo Walang trolls, Mga pag-aaring kaluluwa sila. Aminin nyo na. Si Kibuloy lang naman makukulong Sige, tuloy. Isa pa to. Isa pang pag-aari ng kaluluwa ni Kibuloy, mga kababayan. Ito, pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy to. Panoorin nyo, ayan na, pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy. Kita mo? Ganyan. Ganyan ang mga pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy. Ala ka. Sige. Yan. Yan. Mga pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy, alak ka. Kibuloy, yung kaluluwa mong isa. Ano na nangyari? Nagkagirian ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Nagkagirian ng mga kaluluwa ni Kibuloy laban sa mga kapulisan. Itatama ko lang, mga kababayan, Minsan mali yung sinasabi ng mga report di ba? Nagkagirian ng mga kaluluwa
ang mga pagmamay-aring kaluluwa ni Kibuloy laban sa ating mga kapulisan, mga kababayan. At eto na nga nangyari. At mga pulis sa gitna ng prayer vigil sa harap ng KOJC compound sa Davao City kagabi. Hindi naman prayer vigil ang ginawa. Kung hindi, ayon, nagmumura na naman ang mga pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy. Magdamag ang kilos protesta ng mga miyembro ng KOJC. Magdamag ang mga protesta ng mga pag-aaring pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy, mga kababayan. Ayan po sila. Oo. Sa gitna ng paghahanap ng Philippine National Police kay Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng 30 hektaryeng compound. Naniniwala ang PNP na nagtatago sa underground ng compound si Kibuloy. Ayan, oh. Ayan yung sinasabi ng isang pagmamay-aring kaluluwa ni Kibuloy. Ano sabi ng isang pagmamay-aring kaluluwa ni Kibuloy? Pag pinatunog yan, mabibingi. Oo, masisira ang eardrum namin. Mga ganon-ganon, ano? Ha? Oo, eto na mga kababayan, panoorin po natin lahat. Habang ang mga pagmamay-aring kaluluwa ni Kibuloy ay nakikipaglaban sa ating mga alagad ng batas. Eto po ang pangyayari, mga kababayan. Huwag nyo pong ipipikit ang inyong mga mata. Huwag nyo pong tatakpan ang inyong mga tenga. Bagkos ibuka ang mga bunganga. Pasok! Nagsimula ang girian nang bigla magpatunog ang long-range acoustic device o LRAD ang mga pulis para pahupayin ng tensyon. Pero lalo pang nagkagulo nang may makitang puting usok. Ayun na nga. Nagbuga na ng puting usok. Ang mga kampo ng ating mga kapulisan, mga kababayan. Samantalang ito na naman, syempre, magre-reklamo na naman ang mga pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy. Pasok! Akala ng mga taga-suporta ni Kibuloy, tirgas ang pinakawalan ng mga pulis. Dahil dyan, nagkatulakan ng mga otoridad at KOJC members habang nagkatulakan, mga kababayan, ang mga pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy at ang ating mga kapulisan. At eto na nga mga nangyari, mga kababayan. pang iba, nagtakbuhan. So nagtakbuhan na ang mga pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy. Natakot yata mga kababayan. Akala nila ibababa na ang totoong Kristo. Mga kababayan, bigla silang nagpulasan. Di ba dapat manatili kayo dyan? Dahil bigla na lang magpapakita ang nagmamay-ari ng inyong kaluluwa. Mula sa ilalim ng lupa lalabas, lilitaw. Lilitaw mula sa ilalim ng lupa si Kibuloy at inyong purihin si Kibuloy. Siyempre, praise the Father! Buset. Sige. May inimatay. At ilan din na nasaktan. Alak kayo! Ano ba? Akala ko'y hindi kayo masasaktan. Akala ko'y hindi kayo tatalaban. Sige. Nanay, uwi na, nanay. Nanay, bawiin mo na yung kaluluwa mo kay Kibuloy, nanay. Nanay! Bawiin nyo na yung mga kaluluwa nyo. Napapahamak na kayo. Samantalang si Kibuloy. Uy! Kayo talaga. Kamukha ni Kabilang ang isang pulis. Pero paglilinaw ng PNP, fire extinguisher lang ang sinasabing usok. Sige. Fire extinguisher lang yun. Alam nyo ba kung bakit fire extinguisher yung ginamit sa kanila? Bakit? Alam nyo kung ano? Siyempre galing sila. Yung kaluluwa galing kanino? Kay Kibuloy. Galing kay Kibuloy ang kaluluwa, nagliliyab pa. Kaya kailangan anong gamitin?
fire extinguisher para mawala ang alin, ang mga apoy sa mga katawang lupa nila. Sige, tuloy. Rin ang kilos protesta kagabi ng KOJC. Nananawagan sila mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na nga mga kababayan ng mga pagmamay-aring kaluluwa ni Kibuloy. Ha? Oh. Umabot pa ang rally sa harap ng Davao International Airport na katabi lang ng KOJC compound. Pahirap ang tuloy ang ilang pasahero ng mga labas-masok ng paliparan. Alak ka, na-delay na yung mga flight nila. Oo, na-delay ang mga flight ng mga taga Davao. Kaya mga kababayan, alam nyo na ang inyong kakampihan. Hindi laban sa kadiliman. Ha? At hindi laban sa kadiliman at kasamaan. Kundi laban sa mga kasamaan nila. Sama ang mga pag-aaring kaluluwa ni Kibuloy. At ng mga totoong anak ni Bro